Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa GHOST Project, tiniyak na papanagutin ni Secretary Vince Dizon. May-ari ng Sims Construction at dating Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, pinaisyuhan ng Lookout Bulletin Order. Senate Committee on Finance nagtakda na ng schedule para sa budget deliberation. Commission on Audit target questionin kaugnay ng mga nakalusot na ghost projects. Grand Parade sa China na dinaluhan ni Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un, pananakot sa maliliit na bansa ayon kay Secretary Teodoro. Muling tiniyak ni bagong Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na papanagutin ang mga opisyal at kawani ng ahensya na sangkot sa ghost projects, gaya ng ginawang dismissal kay dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Samantala, may hanggang September 12 ang DPWH para isumite ang amendments o pagbabago sa 2026 proposed budget ng ahensya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Magagaya sa kinahinatnan ni dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang iba pang opisyal at kawani ng ahensya na sangkot sa ghost projects. Dismiss na si Alcantara at natukoy na guilty sa administrative cases na kinahaharap nito dahil sa mga maanumalyang flood control projects sa probinsya ng Bulacan. Bukod pa ito sa mga isasampang reklamo sa korte laban sa kanya. Babala ni DPWH Secretary Vince Dizon, lahat ng gaya niya sa ahensya ay matatanggal sa pwesto at sasampahan ng mga kaukulang reklamo. Ito lang, sasabihin ko sa inyo, kung merong makitang ghost project tayo, automatic yon. Dismissed ang DE at lahat ng mga kasama sa district na nag-sign off doon sa mga ghost project na yun. Maglalabas din ang DPWH ng Department Order para tiyaking lahat ng proyekto ng ahensya ay coordinated sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, sisikapin ng DPWH na maisumite sa House Committee on Appropriations ang amendments o pagbabago sa panukalang pondo nito para sa 2026. Kasunod ito ng mga natuklasang questionabling items sa proposed budget ng ahensya. May hanggang September 12 na deadline ang bagong talagang pinuno ng Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon para maisumite ang errata, amendments o bagong proposals ng ahensya. So kailangan maghanap tayo ng mabilis na paraan kasi may deadline tayo ng September 12. Pero ang importante dito, tingin ko, hindi magiging perfecto itong budget na ito. Hindi kasi tayo pwedeng magsimula sa zero. Wala tayong oras para doon. Hindi natin pwedeng i-hold up ang buong budget ng gobyerno dahil lang sa DPWH. Pagtitiyak ng kalihim, tatanggalin nito ang red flag sa proposed budget ng ahensya at rerepasuhing mabuti ang panukalang pondo para sa flood control projects. Kabilang na ang mga double entry at mga proyektong tapos na pero may mga alokasyon pa rin. Posibleng itakda ng House Committee on Appropriations sa September 15 o 16 ang pagtalakay sa budget proposal ng ahensya. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang pahayag na bahagi umano ng political agenda ang paghahain nito ng reklamo laban kay Department of Public Works and Highways Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Kinasuhan ng DPWH official kasunod ng tangkang panunuhol sa neopipe lawmaker upang ipatigil ang investigasyon ginagawa nito sa mga anomalya at irregularidad sa mga proyektong infrastruktura sa kanilang distrito.
Kamakailan sa pamamagitan ng isang affidavit, itinanggi ni DPWH Batangas 1st District Engineer Calalo ang mga paratang laban sa kanya at iginiit na bahagi lamang ito ng isang political agenda. Gayun din ito, inutusan lamang siya ng isang kongresista na mangolekta ng donasyon mula sa contractors para suportahan ang mga programa ni Representative Lebiste. Hamon naman ni Lebiste kay Calalo, pangalanan ang mga sinasabing kontraktor na nagbigay ng donasyon. We're focused po on the facts. Inaamin niya, nangolekta siya ng pera sa mga kontraktor para ibigay sa akin. Sabi lang niya, donasyon ito, pero ang pera naman ay may kasamang resibo. At kung sinasabi niya na may political agenda ang pagbubunyag na to, then I would like to think na ang agenda po is linisin natin ang DPWH 1st District ng Batangas, at gusto ko din sana na lumabas na rin ang impormasyon na alam ni Engineer Calalo tungkol sa iba pang mga kontraktor sa 1st District ng Batangas. Hindi na pwedeng gamitin o ilabas pa mula sa garahe ang 28 luxury vehicles na pagmamay-ari ng mga diskaya. Ayon sa Legal Counsel ng mag-asawa, ito'y bilang pagtalima sa Bureau of Customs o BOC. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs o BOC ang 28 luxury vehicles na pagmamay-ari ni Sara at Curly Diskaya. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng mag-asawa sa questionableng flood control project sa bansa bilang mga kontratista. Ayon sa kanilang legal counsel na si Attorney Cornelio Samaniego III, hindi na ginagamit ng mga diskaya ang mga sasakyang ito kahit nananatiling nasa loob ng garahe ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Hindi po pwedeng ilabas, galawin, gamitin o tanggalin yung mga ipinaskill po nilang mga papel ng Bureau of Customs, at tumatalima po tayo dyan. Kaya lahat po ng 28 luxury cars, nakakordon po yan. Una nang kinumpiska ng BOC ang 12 luxury cars matapos isyuhan ng search warrant ng Branch 18 ng Regional Trial Court ng Maynila. Habang kusang loob namang isinuko ng mag-asawa ang 16 pang high-end vehicles na kanilang pagmamay-ari. Sa kabila nito, tiniyak ni Attorney Samaniego na hindi iligal ang mga nasabing sasakyan at binili mula sa mga local car dealer. Na ang mga 28 luxury cars na nandyan po sa loob ng garahe ng St. Gerard building, ito po ay dokumentado lahat. Okay? Meron pong respective car plates, meron pong tinignan po ng HPG, Highway Patrol Group, meron pong bawat sasakyan ay meron pong motor vehicle number. Anya, matapos makipag-usap sa kanyang kliyente na si Curly Diskaya, handa silang magbayad kung mapatunayang may pagkukulang sa pagre-remit ng buwis para sa mga ito. Samantala, patuloy naman ang paglabas-pasok ng ibang service cars ng mga Diskaya sa kanilang establishmento sa Pasig City. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malinis ang record o walang irregularidad ang 8 sa 12 sasakyan ng mga diskaya na ipina-verify ng Bureau of Customs sa Highway Patrol Group. Ito matapos ang isinagawang verifikasyon ng HPG. Ayon kay HPG Director, Police Lieutenant Najem Malang, kumpleto at walang problema sa mga detalye ng sasakyan. Nakasaad din kung saan binili ang mga ito. Dagdag pa ni Malang, ang verification result sa naturang mga sasakyan ay naisumiti na rin ng HPG sa Bureau of Customs. Tumanggi na ang HPG na magbibigay ng iba pang detalye. Yes sir, kompletos recados po yun, kung saan po ito galing, ano pong uri ng sasakyan, ano po ang MB file number, ano po ang plate number, kung sino po ang registered owner. Lahat po yun ay nakabigay po, lahat po yun ay binigay na po natin sa BOC sir. Nauna nang hiningi ng BOC ang tulong ng HPG para sa verification ng ilan sa mga luxury cars ng mga diskaya.
Formal na hiniling ng House Infra Committee sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa may-ari ng Sims Construction Trading na si Sally Santos. Ang construction company ay sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Bukod kay Santos, pinaisyuhan din ng Immigration Lookout Bulletin Order ang dating Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na si Attorney Herbert Matienzo. Bunsod naman ito ng paratang na sangkot siya sa pagbebenta ng PICAB licenses sa mga hindi kwalipikadong kontraktor. Lain ng ILBO na mamonitor ng Bureau of Immigration ang anumang pagtatangka ng paglabas sa bansa ng dalawang individual. Nakatakda na ang mga ahensya na sasailalim sa budget deliberation ng Senado ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ang chairperson ng Senate Committee on Finance. Target ng komite na questionin sa pagdinig ang Commission on Audit ukol sa mga umano'y ghost flood control projects. May paalala rin ang senador sa mga ahensya bago ang budget debates. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Maaari nang ma-access sa transparency portal ng Senado ang schedule ng mga ahensyang sasalang sa budget deliberation sa ilalim ng Senate Committee on Finance. Unang sasalang dito ay ang Department of Budget and Management o DBM, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at iba pa sa Lunes, September 9. Habang ang budget debates naman para sa panukalang pondo ng Office of the President at Commission on Elections o COMELEC ay sa kasunod na araw. Para naman sa Office of the Vice President o OVP, pag-uusapan nito sa September 15. Ayon sa pagtaya ni Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, magiging mabilis lang ang paglusot ng komite ng mga budget para sa OVP at iba pa. Traditionally, itong mga offices na ito ay relative to the size of the budget. Hindi naman ganun kalakihan. Like ang DBM is only 3 billion pesos so compared to 6.7 trillion. So hindi naman sila ganyong kalakihan. May mga policy questions lang kasi DBM especially right now, alam mo naman sa gitna siya nitong pag-uusap. So may mga policy question but budget-wise hindi naman ganong kalakihan. Sinabi rin ni Senador Gatchalian na sa Oktubre sasalang sa budget hearing ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Puspusan niya ang pagsusuri ng Committee on Finance laban sa mga red flag ng mga umano'y maanomalyang proyekto sa National Expenditure Program o NEP. Ngunit bukod sa DPWH, isa rin sa inaasahang sisiyasati nila sa deliberasyon ng panukalang pondo ay ang Commission on Audit o COA. Paliwanag ni Gatchalian, dapat binabantayan din ng COA ang mga proyekto ng DPWH. Ngunit sa mga ibinunyag na impormasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson, sangkot din umano ang COA sa katiwalian sa flood control projects. That's my understanding na ang COA physically dapat nandoon siya. Pag may progress billing, dapat titignan nila nakakalahati na ako. Inspect ni inspector, inspect rin ni COA. And then dun sa dulo, which is yung completed na. No? So, nakakapagtaka na dalawa ang nag-check. I would assume yung COA nandoon para may check and balance. No? Hindi lang si DPWH. So, yun na nga yung tanong ng marami. Kung ang COA nandoon, bakit hindi nakakalusot pa yung mga ganitong ghost projects? Dagdag pa ng senador, malaki ang pananagutan ng COA sa naturang issue. Wala pang nakikitang red flags ang komite sa panukalang budget ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ngunit bunsod ng mga samot-saring usapin sa budget, payo ni Senador Gatchalian sa iba pang mga kagawaran. Kailangan talaga i-review nila ulit yung kanilang budget. At lalo na yung mga agencies na maraming binibili at maraming kinoconstruct. No? Just make sure na line item talaga with details. Hindi lang yung buo-buo. Kasi tinitingnan rin namin yung mga lump sum. Kung may mga lump sum, ako I'm not so inclined in lump sum kasi walang detalye. So dapat i-detalye nila yung kanilang mga lump sum. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas ang Office of the Vice President o OVP sa anumang pagsusuri ng mga ahensya ng gobyerno kaugnay ng paggamit ng kanilang nakaraang mga pondo kasunod ng mga kontrobersiyang lumutang sa mga pagdinig ng Kamara noong nakaraang taon. Sa isang panayam, sinabi ni OVP spokesperson Ruth Castelo na handa ang kanilang tanggapan na ipakita
ang mga dokumento ng pananalapi sa sinumang ahensyang nais magsagawa ng investigasyon. Dagdag ni Castelo, ang mismong mga record na ang magpapakita kung paano masisiguro ng OBP ang maayos na paggamit ng kanilang budget sa 2026. Matatandaang naging sentro ng mga pagdinig sa Kamara ang OBP at Department of Education noong 2024 dahil sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Umaasa ang Office of the Vice President o OVP na mananatili ang panukalang 903 million budget o million pesos na budget para sa taong 2026 sa kabila ng limitadong pondo ng ahensya ngayong taon. Ayon kay OVP spokesperson Ruth Castelo, humiling ang kanilang tanggapan ng karagdagang 150 million pesos para sa susunod na taon. Ngunit 70 million pesos lamang ang isinama sa National Expenditure Program para sa 2026. Ayon kay Castelo, mahalagang madagdagan ang bilang ng tauhan sa 10 satellite offices ng OBP na itinayo upang mas mapagsilbihan ang mga mamamayan sa iba't ibang panig ng bansa. Dagdag pa ng opisyal, ang mas mataas na alokasyon sa kanilang pondo ay makatutulong upang maisakatuparan ang mas maraming proyekto, kabilang ang pagpapabuti ng mga kagamitan sa teknolohiya at pagpapalawak ng serbisyo sa mga lugar na hindi saklaw ng ibang ahensya ng gobyerno. Hinimok ng Blue Ribbon Committee ng Bangsamoro Parliament itong Biyernes, September 5, ang hepe ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE na si Muhager Iqbal na magbitiw muna sa tungkulin sa pamamagitan ng isang indefinite leave of absence. Ito'y habang isinasagawa ang investigasyon ng Commission on Audit kaugnay ng umano'y kontrobersyal na paggasta ng 2.2 billion pesos na pondo. Ayon kay Attorney Rasol Mitmug, chairman ng Blue Ribbon Committee, ang panawagan ay kasunod ng pagsisimula ng special audit ng COA sa MBHTE. Partikular ito sa sinasabing 1.77 billion pesos disbursement na isinagawa sa loob lamang ng isang araw noong Marso 7, 2025. Kinumpirma ng COA na ang payout ay para sa learners at teachers kit, ngunit isinagawa umano ito nang hindi dumaan sa karaniwang proseso ng pagsusuri at pag-aproba. Hindi lang basta pamumula o pangangati ng balat ang urticaria o hives. Ito'y maaaring senyales ng mas malalim na kondisyon sa katawan. Ano nga ba ang mga posibleng sanhi at pinanggagalingan nito? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Yung urticaria, yan yung ating fancy term for hives na matambok, na rash, no? Na umbok siyang ganon, tapos karaniwang makati siya, at saka it can be on any part of the body, no? Pero ang cause ng urticaria ay marami, hindi lang isa. Ang pangangati at pamumula ng balat na parang namumuong pantal o butlig, maaaring senyales ng urticaria o hives. Ang hives ay may dalawang kategorya, ang acute at chronic urticaria. Ayon kay Dr. Fatima Johannes Santos Ocampo, isang allergology at immunology specialist mula sa Makati Medical Center, hindi ito basta ordinaryong allergy lamang dahil iba't ibang dahilan ng posibleng pagmulan nito mula sa mild hanggang sa mas malubhang kondisyon. So merong mga causes ng urticaria na carry lang, na hindi masyadong nakakatakot, pero minsan siya ay pwede ring associated sa mga kondisyon na medyo delikado. Yung acute urticaria, it's really when, in short term lang siya, hanggang less than 6 weeks. Ayan. Pag chronic naman, pag panay-panay yung urticaria na hindi tumitigil, more than 6 weeks na. So pwede yan na maging ilang months or even ilang taon. May iba't ibang trigger ang posibleng magdulot ng hives. Kabilang dito ang viral infections, allergies, insect bites, hanggang sa autoimmune disorders. Kaya't mahalaga ang agarang pagkonsulta sa doktor para matukoy ang tunay na sanhi.
So yung acute urticaria, umpisahan natin, yung short term, karaniwan yan, infection yan. So triggered siya ng mga usually, mga virus, napaka-notorious niyan, na nakakapag-cause ng urticaria. So of course, pwede rin yung allergy. So food, medicine, kung ano-ano, mga pina-apply natin sa balat natin, pwede, no? Bites, insect bites, pwede mag-urticaria. Ngayon, yung sa chronic naman, minsan merong hidden allergens, kunyari sa food na hindi pa natutukoy, kaya hindi natatanggal, o kaya sa trabaho nila, na-expose sila to something, a chemical related sa work nila. And of course, we also start talking about yung mga autoimmune disorders, autoinflammatory disorders. Paano nga ba mapipigilan ang urticaria o hives at ano ang mga dapat iwasan para hindi na lumala ang pangangati at pamumula ng balat? Abangan ang kasagutan dito lang sa Doctors on TV ngayong linggo na 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magpapatupad ng dagdag singil sa toll sa Subic-Clark-Tarlac Expressway simula sa Lunes, September 9. Ipatutupad ang karagdagang singil na 64 centavos kada kilometro para sa Class 1 vehicles o mga kotse at sports utility vehicles o SUV. 1 peso and 29 centavos naman sa Class 2 o mga bus at maliliit na commercial trucks at halos 2 piso sa Class 3 para sa mga malalaking truck at trailers. Katumbas ito ng 25 pesos na dagdag singil para sa Class 1 vehicle mula Mabalacat City hanggang Tarlac, 51 pesos sa Class 2 vehicles at 75 pesos sa Class 3. Para naman sa mga biyahe sa pagitan ng Mabalacat City at Tipon, Hermosa at Bataan, 40 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles, 80 pesos sa Class 2 at 121 pesos sa Class 3. Habang ang kabuuan ng SC Tex aabot sa 66 pesos. Ang karagdagang singil sa Class 1 vehicles, 131 sa Class 2 at 197 sa Class 3. Paliwanag ng NLEX Corporation, inaprubahan nito ng Toll Regulatory Board o TRB na dapat anya ay naipatupad noong pang 2021 at 2023. Dinaluhan ni Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un ang Grand Military Parade na isinagawa ng China sa Beijing nitong Miyerkules, September 3. Para naman kay Department of Defense Secretary Gilberto Teodoro, isang pananakot sa mga maliliit na bansang hindi kaalyado ng China ang naturang Grand Parade. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Pananakot sa maliliit na bansa. Ito ang binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Grand Military Parade na isinagawa sa Beijing, China nitong Miyerkules, September 3. Paggunita ito sa ika-80 anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at pagsuko ng Japan noong 1945. Bukod kay President Xi Jinping ng China, dinaluhan ito at espesyal na panauhin sina Russian President Vladimir Putin at North Korean Kim Jong-un. Yung tatlong leader na kung saan hindi sumusunod at sumasalungat sa international law, magkakasama sa parada. Panakot yun eh. Sa akin, panakot yun. Lalo-lalo na sa maliliit na bansa. Pinuna ng kalihim ang pagpilit ng China na baguhin ang pananaw sa kasaysayan. Kasabay ng pagtutulak nito na palitan ang umiiral na kaayusang pangdaigdig. Giit ni Teodoro, ang tinatawag na bagong kaayusan na inihain ng China ay hindi makatarungan at malayo sa katotohanang kalagayan ng lipunang Chino. Now, Xi Jinping says they want to change the international order to a fairer one. Let's examine the society of China. Is it fair? Is it free? Yun ang tanong eh. Sabi nila mas makatarungan na pangkabuoang ayos sa mundo.
para mas makatarungan, mas pantay, mas malaya. Malaya ba sila? Nakakapaghayag ba yung tao nila? Yung mga Falun Gong, anong ginawa nila? Anong ginawa nila sa Tiananmen? So, sa akin, walang kredibilidad talaga eh. Deficit of trust and credibility at the end of the day. Anya, nasasangkot ang Pilipinas sa tunggalian sa kapangyarihan ng Estados Unidos at China. Ngunit ayon sa kalihim, propaganda lang ito ng Beijing. Yan ginagamit nila upang huwag tayong tumayo kasama ng ating mga kaalyado na tutulan ang ginagawa nila sa West Philippine Sea at ang pagsakop nila sa 9-dash line. Yan ay gaslighting sa atin. On the other hand, yung One China policy nila, ginagamit nila tayo sa away nila sa Taiwan. Ngunit, ilagay po natin sa likod ng isip natin na merong gustong manakop sa atin na gutom dahil gusto kunin lahat ng yaman sa ilalim ng karagatan. Hindi lang sa West Philippine Sea, kung hindi kahit sa Pacific. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng formal na pahayag ang China matapos ang mga komento ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ukol sa Shanghai Cooperation Organization Summit sa Tianjin at sa pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng tagumpay sa Chinese People Wars of Resistance at World Anti-Fascist War sa Beijing. Binigyan diin ng China na hindi ito ang unang beses na naglabas ng tinatawag nilang anti-China remarks ang kalihim. Giniit din nito ang kanilang papel sa pagtalo sa Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nilahad na ang kanilang Global Governance Initiative ay nakatuon sa mas pantay at balanseng mundo. Umaasa rin ng China na magkakaroon ng mas bukas na pananaw si Secretary Teodoro at hindi maging dahilan ng tensyon sa relasyon ng mga bansa. Sinagot naman ng tagapagsalita ng Department of National Defense na si Assistant Secretary Arsenio Andolong na ang mga sinasabi ng kalihim ay sumasalamin sa malayang lipunan ng Pilipinas. Iginiit din ni Andolong na hindi umaangkop ang gawa ng China sa kanilang mga sinasabi, kaya nananatili ang pagdududa ng mas maliit na bansa. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order para palitan ang pangalan ng Department of Defense at muling gawing Department of War. Unang ginamit ang pangalang ito bago matapos ang World War II. Layunin ni Trump na baguhin ang imahe ng militar ng Amerika at ipakita ang mas matindi at agresibong papel nito. Sa ilalim ng executive order, maaari nang gamitin ang mga titulong Secretary of War at Deputy Secretary of War. Bagaman magastos at nangangailangan ng pag-aproba ng Kongreso, iginiit ni Trump na handa siyang itulak ang pagbabago. Mariing tinutulan ni Russian President Vladimir Putin ang panukala ng ilang Western countries na magpadala ng tinatawag na reassurance force sa Ukraine matapos ang anumang ceasefire. Ang panukala inihain sa Paris Summit na layong maglatag ng konkretong plano para sa mga garantiya sa seguridad sa Kyiv. Ayon kay French President Emmanuel Macron, 26 na bansa ang formal na nangakong magpapadala ng land, water at air troops sa Ukraine upang tiyakin ang seguridad sa sandaling huminto ang bakbakan. Ngunit agad itong binatikos ni Putin na nagbabala ng anumang tropang ipapadala sa Ukraine ay magiging legitimate targets ng Russia, lalo na kung magpapakita ang mga ito habang nagpapatuloy pa ang labanan. Ayon sa Kremlin, ang presensya ng banyagang tropa sa Ukraine ay tinuturing na banta sa Russia.
Nagulat ang publiko sa biglaang pag-alis ni dating Thailand Prime Minister Thaksin Shinawatra nitong Huwebes, ilang araw bago ang nakatakdang desisyon ng Korte Suprema na maaaring humantong sa kanyang muling pagkakakulong. Ang kanyang pag-alis ay naganap isang araw bago italaga ng parlamento si Anutin Charnivirakul bilang bagong punong ministro ng bansa. Sa isang social media post nitong Biyernes, sinabi ni Thaksin na ang kanyang biyahe ay para sa health check-up sa Singapore. Gayman siya ay naantala sa Thai immigration ng ilang oras. Bagamat patungong Singapore ang orihinal na ruta ng eroplano, lumihis ito sa kanluran patungong India. Ayon kay Thaksin, nagdesisyon ang piloto na lumipad patungong Dubai dahil sarado na ang Seletar Airport sa Singapore pagsapit ng alas 10 ng gabi. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19, na nagsasabi, na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. At yan naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.